malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Hallelujah. Ito po yung huling Sunday ng taong 2024 at ilang araw na lamang, 3 days na lang ay darako na tayo sa taong 2025. At salamat sa Panginoon sa kanyang katapatan, kabutihan sa ating mga buhay itong taong 2024. Philippians chapter 3 verses 12 to 16. Mula po sa talatag nito ay nais ko pong bigyan ng paksa ng mensahe ng Panginoon, year-end inventory o yung inventaryo sa pagtatapos ng taon. Ang mga may business, sila po ay busy na nag-i-inventory sa kanila pong mga libro o sa mga kanila pong mga business, sapagkat tinitingnan nila kung sila nga ba ay may kinita o sila ay nalugi itong taong 2024. At bilang isang Kristiyano, kinakailangan din nating magkaroon ng inventaryo sa ating paglilingkod, yung ating progreso sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. Ang tanong po dito is, kumusta po ang 2024 po natin? Ano ba yung mga challenges na naranasan po natin itong taong 2024? Ano ba yung mga breakthrough na naranasan po natin? At ano ba yung mga lesson na dapat nating matutunan o natutunan itong taong 2024? Apostle Paul is taking inventory of his life in this passage of Scripture. Kung babasahin po nating maigi ang ating talata, si Apostol Pablo mismo ay nagkaroon siya ng inventaryo sa kanyang sarili patungkol sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. And Apostle Paul has 3 inventories in his life that we also need to do in our lives before the year end 2024. Titingnan po natin itong 3 inventaryo ni Apostle Paul sa kanyang buhay na dapat din po natin gawin bago magtapos ang taong 2024. Number 1, makikita po natin dito, the past. Yung nakaraan. Yung sabi niya, Brother Pablo, sa verse 12 to 13, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. We must forget the past. Apostle Paul tells us na kung gusto nating maging focus sa ating paglago, sa ating paglilingkod, sa ating spiritual na kalagayan, we must forget the past. Hindi ibig sabihin na sinasabi ni Apostol Pablo na kalimutan natin ang lahat. But we should remember who we are before Christ found us. Yung past po natin, alalahanin po natin kung ano ba ang ating kalagayan bago tayo natagpuan ng ating Panginoong Diyos kaysa sa kalagayan natin ngayon. Ano ba yung sitwasyon ng ating buhay noon nung hindi pa natin nakilala ang Panginoon kaysa sa sitwasyon ng ating buhay
ngayong nakilala natin ang Panginoon. We should remember the times we have seen God's faithfulness. Kailangan alalahanin po natin yung mga panahon na nakita at naranasan natin yung katapatan ng ating Panginoon. Yung inawit po natin kanina na dakila ang ating Panginoon. We must remember yung kadakilaan ng ating Panginoon sa ating mabuhay. I believe, pagpasok pa lamang ng January 1, 2024, hanggang sa kasalukuyan at hanggang sa pagtatapos ng taong 2024, may mga naranasan po tayo, may mga nakita po tayong kadakilaan, may mga naranasan po tayong katapatan ng ating Panginoon na despite sa mga challenges, despite sa mga iba't ibang pagsubok, despite sa iba't ibang problema na ating naranasan itong taong 2024, I believe naranasan mo pa rin yung kabutihan, yung katapatan ng ating Panginoon. We must remember the faithfulness of our Lord Jesus Christ in our lives. We must or we need to remember the mistakes we've made so that we can avoid them in the future. Even yung mga mali, yung mga mistakes na nagawa po natin, isipin po natin ano ba yung mga maling mga decision na ginawa po natin, isipin po natin yung mga maling hakbang na ginawa po natin, isipin po natin yung ating mga nagawang pagkakamali upang maiwasan na natin ito sa taong 2025. Amen. Amen. May mga itinuturo sa atin ang ating mga pagkakamali. May mga itinuturo sa atin yung ating mga nagawang maling desisyon upang sa mga susunod ay hindi na natin maulit yung mga pagkakamaling yun, upang hindi na natin muling maulit pa yung mga maling desisyon na ating nagawa noong mga nakaraan. If we have wronged someone, we should try to make it right. If we have stolen from someone, we should make restitution. And if we have a problem with someone, we should seek to be reconciled. Sana bago matapos ang taong 2024, magkaroon tayo ng inventaryo sa ating mga sarili, especially sa ating paglilingkod sa Panginoon. There are two reasons we need to forget the past. Dalawang dahilan bakit kailangan nating kalimutan ang ating nakaraan. We have a tendency to fixate on the past. May posibilidad or tendency na tayo ay mag-fix sa nakaraan. Yung hindi ka na aalis, hindi ka makakamove on sa nakaraan mo. Kaya, ang itinuturo ng salita ng Panginoon, we must forget the past. Pangalawang rason, bakit kailangan natin kalimutan yung past? We have a tendency to rest on the past. May tendency tayong magpahinga sa nakaraan. Ibig sabihin, may posibilidad na mananatili ka na lamang sa nakaraan mo. May posibilidad na ayaw mo nang umalis sa nakaraan mo. May mga posibilidad na ayaw mo nang umalis o ayaw mo nang mag-move on. But the Bible says, kailangan kalimutan natin ang nakaraan. Lesson of the past. May mga aral ang ating mga nakaraan. Good judgment comes from experience. And experience comes from bad judgment. If we have made mistakes in the past, meron tayong mga natutunan sa mga mistakes na nagawa po natin. Ang sabi ni Apostol Pablo, kalimutan ang nakaraan. Pangalawa, na
pag-imbintaryo ni Apostol Pablo sa kanyang buhay. Sa verse 14, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. The present. Yung una kanina, the past. Yung nakaraan. Ngayon naman, itong kasalukuyan. Ang sabi ni Brother Pablo, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan. Kaya kinakalimutan ni Apostol Pablo yung kanyang nakaraan at nagpupunyagi patungo sa kanyang hinaharap upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa kanya ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi ni Apostol Pablo, the present, he must press on toward the goal. Paul tells us that he was pressing toward the goal for the prize that comes from following the call of God. Nagpapatuloy si kapatid na Pablo para makamtan niya ang kanyang layunin. Kaya pala sinabi ni Apostol Pablo na kinakalimutan niya ang kanyang nakaraan upang siya ay makapagpatuloy sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Ano ba yung kalagayan ni kapatid ni Pablo? Yung pagkatawag sa kanya ng Panginoon. Maraming pagsubok na naranasan si kapatid na Pablo dahil sa kanyang pangangaral ng Ebanghelyo, dahil sa kanyang pangangaral ng salita ng Panginoon. Maraming nagalit sa kanya at siya ay nilitis, siya ay ikinulong, hinagupit dahil sa kanyang pangangaral ng salita ng Panginoon. Ang lahat ng yon na kanyang naranasan ay kanya pong napagtagumpayan. Kaya sa kabila ng tagumpay na naranasan niya in the past, nagpapatuloy pa rin siya upang mas makamtan pa niya yung pangako ng Panginoon na ipinangako sa mga tinawag niya na maglingkod sa Kanya. May mga pagkakataon kasi sa buhay po natin na pilit tayong nananatili sa mga nakaraan nating the past victories. Yung mga nakaraan nating tagumpay, yun yung ikinapapamuhay natin na nagtagumpay ka na noon. Kaya ang ginagawa mo, hindi ka na nagpapatuloy kasi naranasan mo ng tagumpay. Pero ang nais ni Pablo, bagamat naranasan niyang tagumpay sa kanyang buhay, hindi siya huminto doon. Kundi siya po ay nagpapatuloy. He is pressing toward the goal. Kaya dapat itong taong 2025, mas lalo tayong magporsige at magpatuloy na maglingkod sa ating Panginoon sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga problema na ating naranasan itong taong 2024. At pagdating ng 2025, magpatuloy pa rin po tayo na maglingkod sa ating Panginoon na anumang mangyari. Kung titingnan po natin yung ating pinanggalingan patungo sa ating nilalakbay bilang isang mananampalataya, mas malapit na po yung finish line. Ibig sabihin, mas malapit na po yung panahon na ipinangako ng Panginoon na kanyang muling pagbabalik. Kaya dapat lamang na tayo po ay magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Pangalawa, he is single-minded. Ibig sabihin, he is focused. Paul was not distracted. He was clear where he was headed. Single-mindedness helps us to focus on the goal and achieve it. The more we scatter and distracted, the farther we go away from the goal. It is not only important to keep our focus on the goal, but corporately work toward it.
unachieved. Kinakailangan tayo po ay hindi magpa-distract. Sa buhay po natin bilang isang mananampalataya, maraming mga distraction. Kaya nga sabi sa Hebrews chapter 12 na we must fix our eyes to Jesus, the author and the finisher of our faith. Sapagkat tayo po ay napapaligiran ng mga iba't ibang distraksyon upang tayo po ay hindi makapagpatuloy na maglingkod sa Panginoon. Isa sa mga distraction na ipinapakita at ginagawa ng kaaway ay yung mga iba't ibang sitwasyon ng ating mga buhay. Katulad yung sinabi kanina ni Sister Raquel, napakahirap na sitwasyon, pero kung titingnan mo yon, possible na ikaw ay ma-distract. But if we focus our eyes to Jesus, hindi ka madidistract. Nakita nyo ba yung kabayo? Bakit nilalagyan po ng yung maskara, yung kabayo kapag ito po ay kanilang sinasakyan? Ang purpose nun ay para yung kabayo ay hindi siya ma-distract sa mga kanyang mga nasa tabi, mga sasakyan, mga malalaking sasakyan, at kung ano-ano pa man. At ang focus lamang ng kabayo ay yung daan na kanyang tinatahak. Kaya dapat ganon din po tayo na mag-focus tayo sa ating pananampalataya, sa ating paglilingkod sa Panginoon. Sapagkat the more na tayo po ay nadidistract, the more na tayo po ay nagpapadala sa distraksyon sa ating pananampalataya, sa ating paglilingkod sa Panginoon, yun naman po na tayo ay mapapalayo at unti-unting napapalayo sa ating pong Panginoon at maging sa atin pong layunin. I believe na may mga goal po kayo sa inyong mabuhay nitong 2024. Kung hindi mo mapang nakamit yung goal mo itong 2024 sa buhay mo, ipagpatuloy mo itong 2025 at titingnan mo bakit hindi mo nakamit, marahil ikaw ay nagpadala sa distraction na ibinigay ng kaaway. Now, we must ask ourselves this question. Why is our service for Christ sometimes performed in a half-hearted manner? Bakit minsan yung ating paglilingkod sa Diyos ay hindi natin na ibibigay ng buong buo? Anong dahilan? Ikaw lamang ang makakasagot. Pangalawang, dapat itanong natin sa ating sarili, why do other things always come before our time with the Lord? Bakit mas nauuna ang ibang bagay pagdating sa oras natin sa Panginoon? Ikaw lamang ang tanging makakasagot. Pangatlo na dapat nating itanong sa ating sarili, why do we prepare more diligently for our responsibilities in the world than we do our responsibilities in ministry? Bakit mas marami tayong paghahanda o mas naghahanda tayo sa mga responsibilidad natin dito sa mundong ito kaysa sa mga responsibilidad natin sa ministry ng Panginoon? Ikaw lamang ang makakasagot sa tanong na yan, sapagkat ikaw lamang ang maaring mag-inventaryo ng iyong sarili sa harapan ng Panginoon bago magtapos ang taong 2024. Pangatlo at ang panghuli na ginawang pag-imbentaryo ni kapatid na Pablo, verse 15 to 16, ganyan ang dapat maging kaisipan nating mga matatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, ipapaunawa iyan sa inyo ng Diyos.
Ang mahalaga ay panghawakan natin ang ating nakamtan na, the future. Tingnan po natin at pansinin po natin yung ginamit ni kapatid na Pablo. The past, the present, and the future. The future, what to look for. Ano ba yung titingnan natin sa hinaharap? We must look spiritual maturity. Tingnan natin at naisin sana natin na itong 2025, kung nasa level 3 ka ng maturity ng ating spiritual, sana ang tingnan mo, maabot mo, mag-level 4 ka, mag-level 5 ka. Amen? Amen. Para tayong nag-aaral na yearly dapat nagli-level up. Tumataas yung maturity ng ating spiritual na kalagayan. Yung ating spiritual growth, kinakailangan tumataas. Ang DepEd, ang gobyerno gusto nila na magkaroon ng dekalidad na edukasyon. Sana tayo din, gusto din nating magkaroon ng dekalidad na spiritual na maturity. Dekalidad na pagtaas ng level ng ating spiritual na pamumuhay. Yearly ang DepEd, umaangat, tumataas ang level ng mga mag-aaral. Sana ganun din po tayo mga kapatid, na yearly titingnan po natin in the future na sa bawat taon nagli-level up yung ating spiritual na kalagayan. What to look for? We must walk in purity and holiness. Sikapin po nating mamuhay ng may kabanalan sa harapan ng ating Panginoon. God has one distinct end for mankind. That is holiness, kabanalan. And His one aim is the production of the saints. Lagi po nating tandaan, Christ did not come to save men out of pity, but He came to save men because He had created them to be holy. Yung kabanalan ng tao, yung katuwiran ng tao noong nagkasala, nawala. Kaya naparito si Jesus Christ, hindi dahil sa naawa siya, naparito siya dahil gusto niyang i-restore yung kabanalan at katwiran ng tao na yun naman yung unang kalagayan ng tao noong nilikha ng Diyos ang tao. Noong inilagay niya sa Garden of Eden, ang sinabi ng Panginoon, ang sinabi ng kanyang mga salita, God make man into His own image and likeness. Yung image and likeness na tinutukoy po doon ay hindi yung kawangis mo, hindi yung kamukha mo ang Diyos, kundi yung image doon, yung kabanalan at yung likeness na sinasabi doon, yung katuwiran ng Panginoon. Why? Because God is holy, kaya yung kanyang nilikha na tao ay banal at matuwid. Kaya lamang nawala yung tunay na kalagayan ng tao because of sin. Kaya, we must to look for. Sikapin po nating mamuhay ng may kabanalan at katuwiran sa harapan ng ating Panginoon. Marahil sabihin po natin, Pastor, we are only human. Yes, may mga kahinaan po tayo bilang isang tao. But the Bible says, sikapin po nating mamuhay. We need the power of the Holy Spirit. Kailangan natin ng banal na Espiritu upang sa ganon, siya ang tutulong sa atin.
Siya ang magbibigay sa atin ng kalakasan na sa panahon ng ating kahinaan, ang Espiritu ng Panginoon ang magpapalakas sa atin. Kapag nasa atin ang Espiritu ng Panginoon, isa sa mga trabaho ng Holy Spirit is to teach us, upang tayo po ay turuan, upang tayo po ay gabayan. Tuturuan tayo ng banal na Espiritu ng Panginoon kung papaano mamuhay ng may katwiran at kabanalan sa harapan ng ating Panginoon. Kaya itong darating na taon, we must look for to walk in purity and holiness. We must walk in unity. Panatilihin po natin ang pagkakaroon ng pagkakaisa. Iba't iba tayo ng mga pananaw sa buhay. Iba't iba tayo ng mga prinsipyo sa buhay. But in the sight of God, pagdating ng ating pananampalataya sa Panginoon, kinakailangan panatilihin natin yung magandang pagkakaisa na nasimulan po natin hanggang sa dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Now, sa ating pag-iimbintaryo ng ating sarili, tingnan po natin yung past. Tingnan po natin yung present. At tingnan po natin yung future. As we draw near to the finish line for 2024, what is the one thing you are focused on? Are you focused on other things? Are you focused in gaining power? Or are you focused for having temporary peaks of enjoyment? We must set our sights highest, press for the prize. We must seek to know God better and more fully in our lives. Tayo nga pong lahat ay tumayo. Jesus tells us that when we seek first the kingdom of God, the other things we are concerned about will take care of themselves. Apostle Paul encourages us that we want to know Christ and want us to be real followers of Jesus. January 1, 2024 up to now, December 29, 2024. What are the challenges na naranasan mo? What are the breakthrough na naranasan mo? And what are the lessons na naranasan po natin? Despite of all the bad things na naranasan po natin itong taong 2024, always remember the goodness and faithfulness of our God. Na kahit gaano man kasakit ang ating mga naranasan itong taong 2024, tapat pa rin ang Panginoon. Hindi Kanya iniwan, hindi Kanya pinabayaan. Muli nga nating awitin yung awit na Dakila Ka. At habang inaawit po natin ito, we must declare sa ating mga bibig na manggagaling sa ating mga puso ng Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na dakila sa ating mga buhay. Salamat, O Diyos, salamat.
kabutihan ng ating Panginoon. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. We magnify your name, O God. We exalt your holy name. Panginoon, sa umaga nito, salamat sa taong 2024. Salamat sa 365 days na inyo pong pag-iingat, inyo pong paggabay, inyo pong pag-provide sa lahat ng aming mga pangangailangan. Even though nakaranas kami ng iba't ibang mga challenges itong taong 2024, nakaranas kami ng iba't ibang mga hamon sa buhay, Panginoon, still tapat ka pa rin, sapagkat sa kabila ng mga mabibigat na hamon, mabibigat na problema, mabibigat na pagsubok, hindi mo kami iniwan at hindi mo kami pinabayaan. Panginoon, itong pagpapaalam ng taong 2024, itong pagharap namin ng bagong taon, ang aming panalangin, O Diyos, patuloy mong ingatan ang bawat miyembro ng iglesia ito, bawat pamilya, Panginoon. Yung mga iba, hindi namin sila nakasama sa araw na ito. But Lord, saan man sila naroon sa mga sandaling ito, iingatan mo sila, Panginoon. Gagabayan mo sila sa aming pagsalubong sa bagong taon, Panginoon. Bigyan mo kami ng puso at espiritong mapagpasalamat sa inyo na hindi kami mag-focus at hindi kami nakapokus sa mga material na pagpapala, kundi mas titingnan namin ang iyong katapatan, ang iyong kabutihan, upang sa ganun ay matuto kaming magpasalamat sa inyong kadakilaan, sa inyong katapatan sa aming mabuhay. Panginoon, narito po ang aming kapatid, Sister Raquel. Gaya ng kanyang nabanggit kanina, na itong taong 2024 nahaharap sila sa matinding pagsubok para kay Kinsayan dahil sa kanyang sakit sa balat. But we believe, O God, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung papaano mo pinagaling yung mga may sakit na kitong sa Old at sa New Testament, maaari mo itong gawin, iparanas sa buhay ni Jensen mula sa oras na ito. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Tulungan mo, Sister Raquel, Panginoon, na tumingin lagi sa iyo, na hindi siya bumigay, hindi siya lumayo sa iyo, kundi mas lalo siyang lalapit, mas lalo siyang kakapit sa iyo, Panginoon, itong taong 2025. At ibibigay mo sa kanila ang tagumpay na nagmumula po sa inyo. Panginoon, sa umagang ito, continue na kami ay yung bigkisin ng isang pag-ibig, isang puso at isang espiritu na nagmumula po sa inyo. Patuloy mo kaming tulungan, pagpalain sa lahat ng aspeto ng aming mabuhay. At itong taong, darating taong 2025, Panginoon, kung paano mo ipinakita, kung paano mo ipinaranas, kung paano mo ipinadama sa amin ang iyong kadakilaan, ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan, ang iyong pagpapala sa aming mabuhay, mas tutuplihin mo itong taong 2025. Salamat po, Panginoon, sapagkat tinuruan mo kami kung papaano namin imbentaryuhin ang aming sarili, ang aming personal na relasyon sa iyo. Salamat po ng marami. In Jesus Christ.